Praise the Lord. Amen. So welcome sa ating morning revival preview. At mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 6, day 3. So day 3 na tayo. Para sa ating mga Bible verses, magbabasa na ako. Revelation 4:2. Immediately I was in spirit, and behold, there was a throne set in heaven, and upon the throne there was one sitting. So ano ba ito nakita ni John? Sa una-una sabi ni John, I was in spirit. So yung spirit dito ay small letter S. Ito ay tumutukoy sa kanyang pantaong espiritu na kung saan nandiyan din ang Espiritu Santo. Ang small letter S, big letter S, nagsanib, pinaghalo. Diyan siya nakabaling. Kaya ang linaw, sabi niya, I was in spirit. Ako ay nasa espiritu. Yan ang kanyang kinalalagyan, ang espiritu. Pag tinanong mo, John, nasaan ka na? I was in spirit. Sa mula dito, nakita niya ang isang trono na nasa kalangitan. Nakita niya sa loob ng kanyang espiritu. Pinakita sa kanya ng Panginoon ang isang trono sa kalangitan. Isipin mo yung kanyang espiritu. Mga kapatid, ang espiritu natin, na kung saan ang Espiritu Santo ay naihalo, napaka makapangyarihan niya. Umaabot siya hanggang sa sangkalangitan. At ang tronong ito ay trono ng Diyos. At nakita niya na may isang nakaupo dito. At yan ay ang Diyos mismo. Ito ang pinakamataas na autoridad. Pinakamataas na autoridad. Hindi lang sa loob ng eklesiya. Itong pagka-Diyos dito, pagka-ulo rito, pagka-Panginoon dito, ay hindi lang sa loob ng eklesiya. Kundi ito ay sa loob ng buong sansinukob. Kaya yan ang pinakamataas na autoridad na kinikilala natin. Yan ay ang Diyos mismo na nakaupo sa kanyang trono. Matthew 11:25. At that time, Jesus answered and said, I extol you, Father, Lord of heaven and of earth. Amen. Ito naman ay nung ang Panginoon ay nasa lupa. Yung panahon na nasa lupa siya, sapagkat ang ating Diyos ay 3-1. Ama, Anak at Espiritu. At nung ang Panginoon ay nasa lupa, nasa anyo ng tao, nasa ilalim ng kapamahalaan ng Ama. Itinaas niya at isinamba niya ang Ama. At tinawag niyang Lord of Heaven and Earth. Ang Panginoon, siya mismo, kumilala siya ng autoridad nung panahon na nandito pa siya sa sangkalupaan. Kaya isang model din natin ang Panginoon. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. Have you ever realized how much the universe was affected by the fall of the angels and men, and how big a problem this made for God? God desired that his creature would accept his authority. However, both kinds of creatures rejected his authority. Nevertheless, God did not call back his authority. On the one hand, God maintains his system of authority. And on the other hand, he establishes his kingdom. Amen. So alam natin na dumating ang pagkatisod dito sa buong sansinukob. Natisod ang mga anghel. At ang nangungunang isa sa mga anghel ay si Satanas. At tisod si Satanas, bumagsak siya. At malaking bilang ng mga anghel sumama rin sa kanya sa pagre-rebelde sa Diyos. At maging ang sangkatauhan na nilikha ng Diyos na damay din sa pagkatisod. Sapagkat natisod ang unang tao
ang buong katauhan ay natisod din. At ito ay nagkaroon ng isang malaking problema sa Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos, ang lahat ng kanyang mga nilalang ay sumamba sa kanya at kilalanin ang kanyang autoridad, mapasailalim sa kanyang autoridad. Subalit dahil sa pagkatisod, ito ay nagsanhi na ang kanyang sangnilikha, ang kanyang nilikha mismo, ay sumalansang sa kanyang autoridad, nagrebelde sa Diyos mismo. Kaya malaking problema ito sa panig ng Diyos. Pero mo, yung nilikha mo, ngayon, kalaban mo na. Pero, pwede ko sabihin, ang Diyos natin hindi yan sumusuko. Sapagkat alam niya na kaya niyang gawa ng paraan lahat ito. At hindi niya isinuko ang kanyang autoridad. Hindi niya sinabi na, o sige, natisod na ang buong sanglilikha. Hindi ko na lang ipairali ng autoridad ko. Bayaan ko na lang kayo. Hindi. Patuloy pa rin niyang pinamalagi ang kanyang autoridad dito sa natisod na sangsinukob. Umiral pa rin yan. At maging ang kanyang bugtong na anak, sinugo niya upang magsagawa ng gawain ng katubusan. Yan ay para sa mga natisod na tao. At pinalakas pa niya. Sapagkat dinala pa niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. At initially, nandito na ang kaharian ng Diyos. Subalit ito ay realidad lamang, hindi ito nakikita. Pero sa pagdating ng mga kapanahunan, dadating ang pagpapakita ng kanyang kaharian. At lahat ng mga rebelde, lahat ng yan ay hahatulan ng Panginoon. Kaya sa aklat ng Apokalipsis, merong salita na sinabi, ngayon, ang kaharian ni Kristo ay dumating na sa sanlibutan. At sa John naman, sinasabi niya, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Ibig sabihin, naghahari ang masamang isa sa panahon na ito. Ngayon lang panahon na ito yan. Pansamantala lang yan. Kaya ito ang istorya ng pagkatisod at ito rin ang pagtugon ng Panginoon sa gitna ng ganyang sitwasyon. Hindi niya sinuko ang kanyang autoridad at sa halip, dinala pa niya ang kanyang kaharian. Kasi pag sinabi natin kaharian, ang kaharian ng Diyos ay ang pagsasagawa ng kanyang autoridad. Ito ay isang kasaklawan, realm yan na kung saan umiiral ang autoridad ng Diyos. At ito ay nagsimula sa loob ng eklesiya. Sa loob ng eklesiya. Kaya sa Matthew 16, nung sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. At pagkatapos sinunod niya, ibibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian. Church, kaharian. Ano yan? Interchangeably used yan. Nang ibig sabihin, ang kaharian ngayon ay ang eklesiya. Subalit ang pagiging kaharian ng eklesiya ay sa pamamagitan ng buhay. Kaya nasa aspekto siya ng realidad. Hindi mo pa siya nakikita physically, pero nandyan na ang buhay niya. Nadala na ang buhay ng Panginoon sa atin. At ito ay nangyari nung matapos niya ang kanyang mga proseso. At sinabi ng Biblia siya ay naging espiritong nagbibigay buhay. At sinabi sa atin na ang mga nanampalataya tinanggap ang espiritong ito. Kaya umiral ang kaharian ng Diyos sa aspekto ng buhay at ito ay aspekto ng realidad ng buhay. Amen. Although Satan rebelled against God's authority, and although man daily violates his authority by rebelling against him, God will not let this rebellion continue. He will establish His own kingdom. Sabihin natin, merong ganyan sa panahon na ito. Maraming kasamaan sa mundo. Kasi nandito pa ang kaharian ng masamang isa.
Sinasabi naman natin yan. Pero, hindi naman tuloy-tuloy yan. Hindi tuloy-tuloy. Meron lang hangganan. Ang kaharian naman sa mga isa ay hindi eternal yan. Hindi yan forever. Meron lang yang kapanahunan. Meron lang yang kapanahunan. Pero ang kaharian ng Diyos ay eternal. At dadali niya dito sa isang mas malakas na antas. No? At sa panahon na yan, tatapusin na niya ang pag-iral ng kaharian ng masamang isa. Huwag kayo mainip. Dadating tayo dyan. Kaya yung mga nakikita natin ngayon, mga ano lang yan, mga temporary lang yan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, yung mga nakikita ng mata mo ay mga temporary, mga pansamantala lang yan. Sa panahon na ito, yung mga eternal na bagay, mga spiritual na bagay, na kung saan nakapaloob ang Diyos, hindi mo siya nakikita ng physical. Pero may isang panahon ng pagpapakita. Malakas yan. At pagkatapos ng pagpapakita, dadating pang isang kapanahunan. Yan ay ang pagpapasukdol ng bagong Jerusalem. At ito ay iiral hanggang sa kawalang hanggan. Mag-intay ka lang. Amen. Whatever the Lord did on earth was entirely based on submission. Everything was in submission, in perfect cooperation with the authority of God. In this realm, the Lord set up the kingdom of God and executed His authority. The church today must also allow God's authority to have a free way and manifest His kingdom through submission. Submission. So, ito ang prinsipyo ng paggawa ng Diyos ngayon. Submission. Di ba? Bakit ba natisod ang tao? Alam niyo kung bakit? Because of disobedience. Di ba? Simpleng-simple lang ang naging sanhi ng pagkatisod ng tao Dahil hindi siya sumunod. Hindi naman natisod siya dahil nagnakaw siya. Pumatay siya ng tao o nangidnap siya at gumawa ng karumal-dumal na krimen. Walang ganun. Ang pagkabagsak ng tao ay dahil sa hindi pagsunod. Yan ang ugat ng pagkatisod ng tao. Basahin yung Biblia. Sabi ng Diyos, huwag mong kakainin itong bungang ito. Sapagkat sa panahon o sa oras na kinain mo ito, sigurado mamamatay ka. Basahin nyo ang Genesis. Merong pag-aatas, may pagbabawal, merong wag. Merong wag. At nilagay siya ng Diyos sa gitna ng halamanan ng Eden na kung saan nandiyan yung punong kahoy ng buhay na nagre-represent sa Diyos mismo. Yan ang kainin mo. At yung isang puno ay tinatawag na puno ng kaalaman ng masama at mabuti. Huwag mo kainin yan, sabi ng Diyos. Yan ay nagre-represent kay Satanas. Kainin mo yan, di nakapasok si Satanas sa loob mo. Pero wala tayong magawa. Wala tayong magawa. Ang tao ay sumuway. No? Subalit sa paggawa ng Diyos ngayon, lahat ng bagay ginagawa niya sa pamamagitan ng submission, obedience, pagpapasakop, at pagsunod. At ito ay pinangunahan ng Panginoong Hesus. Di ba? Sabi ng Biblia, ang ating Panginoon, nagpakababa, sumunod hanggang sa kamatayan sa krus. Sumunod siya hanggang sa kamatayan sa krus. No? At dahil sa kanyang pagsunod, binigyan siya ng Diyos ng pangalan na pinakamataas sa buong sansilukob. Sa silong ng langit, walang pangalan na pwedeng magligtas sa atin. At itong pangalan na ito, itinaas niya bilang pinakamataas na pangalan at sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod. Sa lupa, sa langit, sa ilalim ng lupa at magpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Pagsunod, pagpapasako, ito yung daan ng Panginoon ngayon. Versus, disobedience.
At ang disobedience ay rebellion. Rebellion yan. No? Kaya binigyan niya tayo ng isang puso, isang buhay na marunong sumunod. Sa ating natural na buhay, hindi. Wala tayong pagsunod. Rebelde tayo eh. Tingnan mo yung mga bata, maliit pa. Rebelde na sa magulang. Wala naman nagturo dyan. Marunong na sumagot. Marunong nang tumanggi. Hindi mo na mapilit sa mga maaayos na bagay. Kasi may nature yan eh. Natisod na kalikasan. Pero, dinala ng Panginoon ang kanyang buhay at kalikasan tungo sa atin bilang mga mananampalataya. At kung mabubuhay tayo, ito pamubuhay natin, ang buhay na ito. Ito ay isang buhay ng pagpapasakop at pagsunod. So, ganyan ang ngayon, ang situation ngayon. Paano umiiral ang eklesiya ngayon? Pagpapasakop at pagsunod. Pag inalis mo yan sa loob ng eklesiya, magkakagulo tayo. Kaya sa loob ng eklesiya, kumikilala tayo ng autoridad. Kinikilala natin una ang autoridad ng Panginoon. Wala dapat magsabi na siya yung pinaka-chief dito. Papa. Yung papa sa mundo lang. Sa loob ng eklesiya, sabi ng Panginoon, lahat kayo ay mga alipin. Lahat kayo ay magkakapatid. Pantay, parehas lang. Pero pagdating sa gawain, merong autoridad. Sapagkat yan ay gawain. Pagdating sa pagtatayo, para ma-attain ng kaisahan, merong autoridad. Kaya kailangan, alam mo lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung di mo alam to, pwede kang paluin ng autoridad ng Panginoon. Pero pag napalo ka, kung sakaling buhay ka pa, matututo ka. Sana ganon. Kung pinalo ka, Panginoon, pinalo mo ko pero naawa ka, buhay pa rin ako. Eto na, matututo na ako mula ngayon. Tama yan. Amen. Amen. Okay, so magpapatuloy ako. Before Paul realized authority, he wanted to eradicate the church from the earth. But after he met the Lord on the way to Damascus, he realized that it was difficult to kick against the goads, God's authority, with his feet, man's energy. He immediately fell down, acknowledged Jesus as Lord, and submitted to the instruction of Ananias in Damascus. Amen. So si Paul, bago siya naging Paul na apostol, siya ay si Saul of Tarsus na isang malupit, umuusig sa mga Kristiyano. Inuusig, inaaresto sila, tinatalian sila, hinuhuli sila. Against siya sa mga believers. Yun ang unang yugto ng buhay niya. Laban siya. Ayaw niya yan. No? At kung tutuusin, handa siyang pumatay. Kaya nga pinakita sa atin, nung si Stephen, binato. Hindi nakibato si Paul, pero accessory din siya nung panahon na yan. Siya yung nagbantay doon sa mga garment ng mga bumato sa Panginoon. Basahin niyo sa Acts. No? At nung malaki na siya, may sapat na lakas at gulang, humingi siya ng permiso sa mga saserdote upang siya mismo ang umaresto doon sa mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Noong panahon na yun kasi ang mga Kristiyano hindi mo kilala eh. Sino ba ang believer noong panahon na yun? Hindi mo kilala. Hindi katulad ngayon, may meeting hall. Pumunta ka sa meeting hall, mga assembly hall, meet mo yung mga believers. Noong panahon na yun, may temple. Ang temple, hindi naman sa mga believers yan eh. Yan ay sa mga Jew. Mga Hudyo ang gumagamit niyan. Bagamat may time na ginamit din niya ng mga early believers, pero hindi naman regular. Kaya si Paul, nang-hunting siya ng mga believer. At ang believer noon ay tumatawag sa Lord, sa Panginoong Jesus ng malakas. Kaya basahin niyo, sabi diyan,
kanyang hinuhuli ang mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pag sinabi mo, oh, Lord Jesus, oh, believer to, tumawag to sa pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, nung panahon na yan, merong practice na ganyan. Ang mga believer, maingay. Lord Jesus, oh, Lord Jesus. Kaya nga may verse na sinasabi, the Lord is rich to all who calls upon His name. Yung call dyan, audible. Yeah, is that the word audible? Yung may tinig, merong tunog. Hindi, oh Lord Jesus, hindi ganon. Ibig sabihin ay, malakas siya. So, yun yung naging nangyari. At siya ay, nung papunta siya sa Damascus, na-meet niya ang Panginoon. At inatangasan siya. Tinawag niya ang Panginoon na Lord. At noong panahon na yan, nilagay ng Panginoon si Paul sa ilalim ni Ananias. Nang ibig sabihin, ito ang magbibigay sa iyo ng instruction. Ito ang mangunguna sa iyo. Ito ang autoridad mo. At si Pablo, sumunod siya. Sino ba si Ananias? Si Ananias, hindi naman malaking tao sa loob ng eklesiya ng panahon na yan. Diyan lang nga siya nabanggit eh. Hindi siya katulad nila Pedro, nila Juan, nila James, no? At ang iba pa mga disipulo na mga malalaki ng panahon na yon, mga apostol. Hindi nilagay ng Diyos si Paul sa ilalim ng mga apostol. Isang hindi kilalang kapatid, si Ananias. Siya ang naggabay kay Paul. At si Paul ay nagpasakop sa kanya. No, hindi question ni Paul, sino ba itong Ananias? Sino ba ito? Apostol ba to? Ano ba ang kanyang ranggo? So, walang ganyang concept si Paul. Ang Diyos ang nagrekomenda. Eto, dito ka sumunod. So, ibig sabihin, pagdating sa autoridad, huwag kang kumwestiyon. No, sumunod ka lang sa Espiritu. Sabi ng Espiritu, eto ang autoridad sa itaas mo. Huwag ka na mag-question, ano ba mga attainment dito? Ano bang klaseng tao to? Ilang taong gulang ka na ba? Walang ganon. Ang buhay ang nagsaayos ng ating posisyon sa loob ng katawan. Hindi ito organization. Sa organization, may mga ranggo. Sa army, may ranggo. May general, may kapitan, may sargento. Sa church life, wala mga ganyan. Pero ang espiritu, iaayos niya. Saan kanya ilalagay? At sino ang mga taong mamamahala sa iyo? Tanggapin mo yan. Amen. Unless a man meets authority on the way to Damascus, he cannot submit to an insignificant small brother in Damascus. This shows us that anyone who has met authority will deal with the authority alone. He will not deal with the person involved. We should only think of the authority, not of the person, because our submission is not to a person, but to God's authority in that person. So sabi rito, pag ang isang tao, nasumpungan niya ang autoridad ng Diyos, hindi niya questionin yung tao. Ang nasumpungan niya ay ang autoridad ng Diyos, ang nakita niya sa tao ay ang autoridad ng Diyos. So dapat masumpungan mo yung bagay na yan. Ano bang ibig sabihin ng autoridad ng Diyos? Ang ibig sabihin, ang Diyos ang nag-ayos. Ang Diyos ang naglagay. Nilagay ka niya sa ilalim ng tao na yan. Yung tao na yan, nilagay niya sa ibabaw mo. Siya ang mangunguna sa iyo. Walang question, sino ba siya? Ano ba ang kanyang attainment? Hindi mo kailangan tanong yan. Kaya, kung ang isang tao, nagkaroon siya ng ganyang karanasan, nakita niya ang autoridad ng Diyos, hindi siya magtatanong kung sino ang tao na yan. Alam lang niya ay sumunod. So kung minsan ganyan dapat tayo. O dapat ganyan talaga tayo. Ano ba, inayos ng Diyos, malipat ka ng isang lugar. Tatanungin mo ba yung mga tao dyan?
Pwede mo tanungin, sino yung elder dito? Sino yung responsible ones dito? Pwede mo yan tanungin. Pero hindi mo direktang tatanungin, kanino ba ako magpapasakop? Dapat meron niyang isang damdamin mula sa loob mo. At kung sinabi, ito ang elders, ito ang responsableng kapatid, hindi mo usisain, ilang taon na po ba yung elder na yan? Ako pala matanda pa sa kanya. Mga kailan po yan na-save? Ay, mas nauna po ako na-save dyan. Nag-training po ba yan? Ay, hindi pala. Ako po, nag-training ako. 2 years. Ganun ba gagawin mo? Tabi mo lahat yan. Kaya ito ang tinuturo pagdating sa prinsipyo ng autoridad. Walang question sa tao. Kundi ang iyong nasumpungan ay ang autoridad ng Diyos. Amen. We who are so self-confident, but who are in reality so blind, have to come face to face at least once with God's authority. Only when a man meets God's authority will he submit to the deputy authority whom God appoints. Amen. So, malinaw na yan. So, ang ibig sabihin, submission to God's authority whom God appoints. So, anong una mong dapat malaman? Makita mo na ang Diyos ang nag-appoint, nagtalaga nito. Hindi tayo nagtatalaga ng autoridad. Maski na mapunta ka at maging isang autoridad sa loob ng eklesiya, hindi mo tinalaga yung sarili mo dyan. Walang self-appointment. Walang pagtatalaga ng sarili. Lahat ito ay isinaayos ng Diyos, isinagawa ng Espiritu. Hindi mo man pinangarap yan, minsan, nagiging authority ka. Yan. Pero, nandito tayo sa aspekto ng pagpapasako. Amen. Amen. So, in number 16, there are 2 rebellions. In verses 1 through 40, we have the rebellion of the leaders, whereas in verses 41 through 50, we have the rebellion of the whole assembly. A spirit of rebellion is contagious. The judgment on the 250 was not enough to warn the whole assembly. They saw with their own eyes fire coming forth from God to consume the 250 incense burners. That they still rebelled. They even accused Moses of killing them. Amen. Ito sa lumang tipan ito. So, nung panahon na yan, hinirang ng Diyos si Moses bilang maging isang deputy authority niya, bilang kinatawan niya. At si Moses, ang kanyang autoridad o ang tinalaga niyang autoridad. Anong panahon na yan, nagkaroon ng 2 rebellion. Bakit rebellion ang tawag dito? Ang ibig sabihin ng rebellion, ito ay isang kasalanan ng pagre-rebelde sa itinalagang autoridad ng Diyos. At dahil sila ay nagrebelde, doon sa tao na tinalaga ng Diyos, ito ay katumbas ng pagre-rebelde sa Diyos mismo na nagtalaga dyan. At yung unang pagre-rebelde ay pagre-rebelde ng mga leaders. Mga leaders ito. So, basahin nyo yung mga verses na binanggit natin. At ito mga leaders na ito, mga mga magagaling ito. Hindi ito talaga mga rebelding, mga masasama. Sila ay nagsumusuri sa mga nangyari at may mga dahilan na nakita sila. At sila ay nagsasabi naman ng totoo. Yun nga lang, ang nangyari, sila ay nagwiwika. At kanilang inaakusahan ang tao na itinalaga ng Diyos bilang autoridad. So yun ang pagre-rebelde. Sinong binabangga nila? Si Moses. Si Moses ang binabangga nila.
Siya ang sinisisi nila. Sinasabi nila, hindi mo naman kami dinala sa isang lupang dinadaluyan ng gatas at pulot. Hindi mo kami dinala sa ganyan. Diba? Totoo naman. Wala pa sila eh. Hindi pa naman sila umabot sa ganun eh. Di tama naman yung sinasabi nila. Pero ito ay nagpasiklab sa galit ng Diyos. Kaya 250 ang unang namatay. Tinatulan ng kamatayan ng apoy. Na-consume sila. Mga incense burners ito. Mga nag-serve sa loob ng templo, nagsusunog ng kamangyan, at mga saserdote yan. Wow, may posisyon yan. Pero, mga rebelde, mayroong espiritu ng rebellion at harapan na tumutuligsa sa isa o maaaring hindi lang kay Moses, kasama kay Aaron, sapagkat yan ang mga tinalaga ng Diyos ng panahon. Sunog sila sa mata ng maraming mga Israelites. Pero yung mga Israelites, nakita nila paano tinupok ng Diyos itong 250 na rebelde. Hindi sila natakot. Ang nangyari, buong assembly ang nagrebelde. At inakusahan nila si Moses na pinapatay sila. Paano sila papatayin ni Moses? Kaya ba ni Moses na tumawag ng apoy upang sunugin sila? Hindi, ito ay kamay ng Diyos na dapat alam nila. Lumala pa lalo ang pagre-rebelde. Lumala pa. At sa pagkaalam ko, ang sumunod na pangyayari ay binuksan ng Diyos yung lupa at nilamon ang libu-libong tao. Assembly yan eh. Malaking bilang ng tao ang nandiyan dyan. Yan ang kasalanan ng pagre-rebelde na humantong sa kamatayan. Amen. So kung nandiyan ka sa panahon na yan, pwede kang madamay. Sapagkat sinasabi sa atin na ang pagre-rebelde ay contagious. Para itong salot, parang pandemic ito na nakakahawa. Sabi ng isa, masama si Moses. Akusahan natin siya. Sabi mo naman, oo nga, masama siya. Sige, sama na ako dyan. Hindi niya tayo dinala sa isang lupa na dinadaluyan ng pulot at gatas. Tama, hindi naman tayo dinala. Oo, rebelde ka na rin. Kung hindi ka na sunog, lalamunin ka ng lupa. Sabi naman ng sumunod na congregation, nako, si Moses hindi tayo dinala sa tamang lupa, pinapatay pa niya tayo rito. Nako. Nag-escalate yung rebellion. Kumalat, dumami, nakahawa, at ang dami namatay ng panahon na yan. So, ito pinag-uusapan natin mga kapatid. Ito ay mga seryosong bagay. Seryosong bagay. Amen. Moses and Aaron could not open the earth. It was God who opened it. Moses could not consume people with fire. It was the fire that proceeded from Jehovah, God that judged the people. Some men only see it through their own eyes. They do not see that all authority is of God. Such people are very bold. They are not afraid even when they see judgment, because they do not have the knowledge of authority. This is a very dangerous matter. Diba? Diba? Minsan tayo, ang tao kasi, parang bulag na hindi naman bulag. Yung judgment nakita na nila. Hindi sila bulag, nakita nila yung judgment. Pero yung bagay na gusto ng Diyos na makita nila, yung prinsipyo ng authority, hindi nila nakikita. Di ba? Hindi nila nakikita na itong si Moses, tinalaga ito ng Diyos. Dapat sumunod tayo sa Kanya. Respetuhin natin siya. Sapagkat siya ay isang kinatawan ng autoridad. Hindi nila nakita yan.
Pero nung mag-judge ang Panginoon sa unang pagkakataon, nakita nila yung bagay na dapat makita nila, bakit humatol ang Diyos. Hindi naman si Moses ang tumawag ng apoy. Kundi ito ay galing sa Diyos. Dapat kaya nilang isipin yan. Kaya lang, dahil nakakahawa, contagious ang rebellion, madaling kumalat ito. Ang daming nahawa. Kaya pwede natin sabihin parang virus sa mga rebellion. Mag-ingat kayo sa loob ng eklesiya. Maring ang rebellion ay nag-umpisa sa ilan o dalawang tao, ilang tao lang, na magagaling magsalita. Yung mga leader, magagaling magsalita yan. No, sa panahon ng turmoil, nakakita ako sa loob ng eklesiya, turmoil yan. No, minsan isang tao lang na napaka-eloquent, naku, nalason na ang buong congregation. Nag-alsa na, lumaban na, kinalaban na ang mga kapatid, no, na merong ministeryo. Nakita ko yan. Dati matitino. Biglang naging ganito, naging ganyan. Nagsasalita na ng ganyan. Hindi mo na mapigil. Wow. Kaya matuto tayo at nawa, kaawaan tayo ng Panginoon. Nakarinig ako ng mga pagre-rebelyon. Nakita ko sa mata ko ang mga pagre-rebelyon. At lahat ito mga nagrebelde. Marami sa kanila ay wala na ngayon. Hindi ko naman sinabing dahil matatanda na. Meron naman mga matatanda, nandyan pa din. Pero halos lahat itong mga nagrebelde, wala na ngayon. Ang iba ay namatay spiritually, ang iba ay namatay physically. Maniwala kayo sa akin. Ay, maniwala kayo. Amen. Okay, so last paragraph na ako. God can bear many sins, can even pardon them. Once rebellion appears, however, God cannot tolerate it. For rebellion is according to the principle of death. It is according to the principle of Satan. For this reason, the sin of rebellion is more serious than any other kind of sin. Whenever someone opposes authority, God immediately comes in to judge how solemn a matter this is. Amen. Sapagat ang kasalanan ng rebellion ay napakabigat na tinuturing ito na isang kasalanan na nasa prinsipyo ng kamatayan. Ang ibig sabihin, ang pagre-rebellion ay humahantong sa kamatayan. Pwedeng physical, pwedeng spiritual. Pag sinabi natin spiritual death, wala ka ng daloy sa loob mo. Paano ka maglilingkod sa Panginoon? At kadalasan, nawawala ka na sa eklesiya, sa buhay eklesiya. Paano pang gagawin mo? No? At kadalasan, no, dahil sa mga ganitong kasalanan, namamatay ang tao physically. Kaya sinasabi ni John, merong sin unto death. May kasalanan na hahantong sa kamatayan. At ang kamatayan dyan ay physical. Oh, so mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Nawa mapanatili ang pagsunod, pagpapasakop sa mga itinalagang autoridad. At panatiliin natin na ang buhay eklesiya ngayon nagagawa natin sa prinsipyo ng pagpapasakop at pagsunod. Amen. Lord Jesus, salamat Panginoon sa mga lesson na ito. Salamat sa iyong kaawaan. Salamat sa iyong pagtuturo. Panginoon, maraming mga bagay na hindi namin alam. Panginoon, salamat din sa pagbibigay mo ng liwanag upang kami ay matuto sa paraan ng pagpapasakop at pagsunod.
Gawin mo kami maayos sa kapanahunang ito. Panginoon, nawa masupil, matuos ang rebelding kalikasan sa loob namin sa pamamagitan ng buhay mo na siyang sumusunod at nagpapasakop na dinala mo tungo sa amin. Huwag kami mabuhay sa aming natural na buhay. Mabuhay kami sa buhay mo na nasa loob namin. Salamat, Panginoon. Amen.